Ignaron. Take two, take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ano ba mga pag-uusapan natin? Net 25, hiniling po ng Malacanang na palitan si Eden Santos bilang representative o yung kanilang reporter sa Malacanang Press Corps, pinapapalitan po to si Eden Santos. Yan, dahil daw po sa breach of protocol, no? Pag-uusapan din po natin, ito po yung Manila Waters, hindi pala Prime Waters pala, Prime Water, na pag-aari po ng mga bilyar. Ayon po dito kay Auntie Claire, lumagana po itong yung pagpapartner sa mga local water anong tawag diyan, concessionaire. Nung panahon daw po ni Pangulong Duterte. Isinisisi nyo na naman ba yung problema sa Prime Water kay Pangulong Duterte at sa administrasyon niya? Lumang tugtugin na po yan. Ang kinakailangan po ng mga tao sa Pilipinas, action. At isa pa po, etong si Risa Hontiveros, meron na naman pong bagong matatawag nating kahusayan. Nagpakita na naman po ng galing. Dito po sa pagpuna sa spokesperson ng impeachment court. Wag daw siyang idamay, no? Hindi daw dapat, parang hindi siya kasama. Hindi, may magandang term dito distance herself from the remarks of impeachment court spokesperson Reggie Tonggol. Ayan. Ibig sabihin ni Risa Hontiveros, wag siyang idamay ni Reggie Tonggol sa kanyang mga pinagsasabi. Dahil hindi niya raw kinakatawan ang mga senador. Hindi naman po senador Impeachment court naman. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Alam nyo po, no? Good news po muna yung Birada Aguila. Parang madalas nyo na po yung limahan due to insistent public demand. Nakanig na po yung mga producer po ng Birada Aguila. Mapapanood nyo na po yung 5 birador. Every MWF, no? Hindi na po tuwing Lunes lang mapapanood. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes na po ang 5 birador ng Birada Aguila. Mapapanood nyo na po kami ng sabay-sabay. Yan. Okay. Tapos yung TTH, yun po yung tatluhan pa rin. Pag-usapan po natin, no? Ito pong si Eden Santos. Siguro naman by this time, kilala na nating lahat si Eden Santos. Siya po yung reporter ng Net 25, no? Siya po yung Net 25 na laging nagtatanong ng kakaiba at wala po sa script ni Auntie Claire. Nagpapahalata ka naman kasi, Auntie Claire, no? Porket wala sa script yung mga tanong ni Eden, kasi talagang yung itsura ni, tsaka yung mga sagot ni Auntie Claire, talagang yung kumbaga pambabara, may kasamang pambabara ang gusto yata ni Auntie Claire, lahat ng katanungan ay nakaayon sa script. Kaso nga hindi po sumasama
Hindi po kasama si Eden dyan. Kung mayroon mang pong script o mayroon mang gustong mga katanungan na itanong lamang si Auntie Claire, di ko naman sinasabing naka-script, no? More or less, di ba? Ine-expect niya na ibang tanong. Tanging si Eden lang po yung nagtatanong ng kakaiba na wala doon sa, kumbaga, ine-expect niyang dapat itanong. Anyways, formal na pong naghain ng request, no? Yung pong PCO dito po sa Net25 na baka po pwedeng palitan itong si Claire, si Claire, hindi ba si Claire? Si Eden Santos, no, bilang reporter. Ang palusot po nila diyan hindi naman po ito ay hindi naman po usapin to ng pagpipigil sa press freedom. Kung hindi usapin, kasi gusto lang naman palitan eh. Yun na nga po yun eh. Implied na nga po yun, di ba? Okay, pero may iba po silang sinasabi, no? Lumabag daw po sa protocol dahil dumikit di umano itong si Eden Santos dito po kay Pangulong Marcos nung sunugan ng yung naalala nyo yun yung kasi security ng Pangulo. Alam nyo naman po, yung mga reporter naman po, yung mga reporter noong araw, yung ang reporter po ay totoong reporter pa. Ngayon kasi parang yung mga reporter, no? Parang feeling nila, yung mga reporter ng mainstream media, pwere SMNI. Feeling nila, privilege sila, meron na silang mga naka-assign. Dati naman yung mga reporter kung saan-saan lang po lumulusot para makakuha ng balita eh. Naalala ko yung DCRH reporters nung panahon ng kudita, no? Natatandaan nyo pa po ba yan? Nakikinig tayo na radyo. Oh, ikaliwa mo dyan! Bilis, bilis! Nakakaputo ka na dito, ikaliwa mo dyan! Makita na. Yung mga ganun po, na usually po yung mga reporter, talagang lulusot at lulusot yan para makakuha po ng magandang anggulo, magandang balita, no? Hindi na po usapin yan na yung mga reporter ay bakit lumapit. Ganun po talaga yung ugali ng mga reporter. Ewan ko ba ngayon bakit feeling na ng mga reporter masyado ng masyado ng matataas sila kaysa pangkaraniwan. Hindi po ganyan yung mga reporter noon. Kung saan-saan nagsususuot para makakuha ng maka-scoop at makakuha ng mga balita. Kinukwento nga nila, sino ba yun sa GMA na hindi kagandahan? Anong pangalan nun? Susan Enriquez. Kinukwento niya nga dati, para lang makapag-interview siya inunahan niya pa sa sakyan. Nakalimutan ko na kung sino yung gusto niyang interviewin na politiko. Controversial noon. Nagulat daw yung politiko, naroon na siya sa sasakyan, nakaupo na siya Ganun po talaga, hindi niyo po sasabihin na bakit dumidikit ka hanggang dito lang kayo. Hindi po totoo sa mga reporter yan. Kahit po pinagbabawalan niya, meron po bang reporter na pwede sa gera? Siyempre, lahat po ng reporter, kung ang matutupad po, may counterpart sa ABS. Mas maganda naman si Susan Enriquez kaysa kay sino yung sa ABS-CBN? Yung binara ni Tatay Digong. Mr. President, sino po yung susunod na matutumbang mayor? O depende sa chismis mo. Si Doris Bergonya. Yun po talaga ang papel ng reporter, magtanong ng kakaiba. Ewan ko ba rito kay Presidente nga ng Pilipinas yung tinatanong ni Doris Bergonya O sila Pia Ranada. Nagtatanong niya kay Tatay Digong, pinapiloso po lang sila. 'Di ba? Eto kasi mga to, may pagkadiktador tong mga to, bawal ko kontrahin. Matagal na po ang mga reporter
talagang nagtatanong po yan ng mga kakaiba, yung mga tunay na reporter ha. Eh, mga reporter nyo kasi sa Malacanang ngayon, panay kung ano gusto nyo itanong nila, yun yung tinatanong eh. Kaya na pagkakamala kayo, scripted yung mga tanong nyo. Si Eden lang po yung nagtatanong, tatanggalin nyo pa. Si Eden lang yung matapang na nagtatanong, tatanggalin nyo pa. Eh, ang problema nitong malaka ng ano, kahit na ano pa po ang sabihin nyo sa PCO, mali pa rin yan. Hindi naman na usapin to ng press freedom. Eh, pinapapalitan naman namin. O, yun na nga yun eh. Ibig sabihin, kung ayaw nyo yung mga pinagsasabi ng mga reporter, ayaw nyo yung mga tinatanong, imaginein po nyo, nagtatanong niya mga yan. Eh, problema ba ni Eden kung hirap na sagutin ni Auntie Claire? Maglagay kayo ng spokes na magaling sumagot para hindi kayo... Nahihirapan ba kayo sagutin si Eden Santos? Kung nahihirapan kayo at ang solusyon ninyo ay palayasin si Eden, papalitan, mali po yan. At pumalag nga po yung president, anong tawag dyan? Malacanang press corps na naglabas sila ng pahayag na sinusuportahan po nila na mapanatili si Eden Santos. Eh talagang dapat nyo suportahan. Kasi pag hinayaan nyo yan na magdikta yung mga taga Malacanang kung sino lang ang gustong kaharap nila, kayo nakasunod niyan. Pag nagkamali kayo ng tanong, hilingin din sa inyong mga media company na palitan na kayo. Hirap na hirap kasi sumagot eh. Wala kasi sa script si Eden Santos. Magsasalita pa lang nga si Eden, yung mukha ni Auntie Claire, hindi na maipaliwanag eh. Si Eden. Kaya hirap na hirap ka kay Eden eh. Mali po yan. Kung ako sa Net25, wag po kayong bumigay. Hayaan nyo po yan. Kasi po, ang susunod nyo pong ipapadala dyan, mag-iingat na. Di ba? Kahit sabihin nyo na, sige, ikaw pala pumalit kay Eden. Welcome naman kayo. Hindi po totoo yan. Siyempre, lahat na nang sasabihin niya, magugustuhan kaya to nang tatanungin ko. Baka naman isunod na ako kay Auntie Claire, kay Eden. Nakabusangot na agad. Halatang halata nga eh. Halatang halata eh. Okay. Kaya po mali yan. Yan po ay ginaganyan kayo eh. Kayong mga press, wala na. Alam niyo po, wala nang paggalang sa press ko kasi itong mga Malacanang na to. Alam kasi na kayong lahat ay kayang-kaya nila. Eh, hindi lang nila kinakaya yung Net25. Kung may SMNI, kung kinikilala pa nila SMNI, may SMNI dyan. Baka SMNI lang yung... Okay, anyways, punta na po tayo rito sa susunod na balita. Ito po, tignan nyo itong wordings nila dito ha. Ito, napakinggan ko to kay napakinggan ko kay Auntie Claire to, no? Prime Water joint ventures increased in 2019 when LUA was attached agency of Villar-led DPWH. Yan, sabi po ng Malacanang, no? Nabatid natin, tignan nyo to nabatid, ito po sinabi ni Auntie Claire, nabatid natin na ang malawakang problema na naidulot ng kakulangan ng Prime Water. Mas dumami ang mga joint venture agreements ng Prime Water taong 2019. Panahon na nakaraang administrasyon. Tignan nyo. Sumagot na ng 25. Maraming salamat po, Net25. Hindi sila pumapayag sa request na palitan si Eden Santos. Hayaan nyo siyang atakehin dyan. Tuwing makikita niya yung mukha
ni Eden Santos. Hayaan nyo pong mamoblema yung mga yan. Tuloy natin to. Nabatid natin ang malawakang problema na dulot ng kakulangan ng prime water. Mas dumami ang joint venture agreements ng prime water noong 2019, panahon ng nakaraang administrasyon. Again, as usual. At noong mai-attach ito sa DPWH na noon ay pinamumunuan ni Secretary Mark Villar. Tignan nyo Kasi po, there was a time when LUA was an attached agency of DPWH na possible conflict ng mga namumuno doon. So let's just expound on it when the time comes. Ayan. Ayan po So kung paano nakalusot yun, etc. etc. Okay, ganito po. Kasabay po niyan, nagpahayag din po yung dalawang congressman. Siyempre, as usual, yung mga as usual na congressman, si Konggun, tsaka si Ortega yata isa, hindi ko na matandaan. Nagpahayag po sila na iimbestigahan nila yung prime water. Dyan po sa Kongreso. Alam nyo, sabi nyo nga 2019 pa yan. O kung 2019 po na napunta po, siguro hindi ko alam kung may mas maaga pa sa 2019. Palagay na natin na panahon ni Duterte napunta yan. Yung prime water. May problema na sila sa prime water noon pa. 'Di ba? Yung mga tao po, kami po, kilala po na. Alam niyo po kung bakit yung mga San Jose del Monte, yung mga taga San Jose del Monte po ay nagre-react dyan. Before po mapunta ng prime water, napakalakas po ng tubig sa San Jose del Monte. Ang lapit po namin sa Angat No? Ang lapit po ng pinagkukunan ng tubig. Kaya wala pong problema yung local water district. Yung San Jose Water District pa lang po. Yan po yung istorya niyan, yung sa amin Okay, tapos nagkaroon ng prime water, doon na nagka-problema. Anyways, hindi ko alam kung ganun talaga ang kwento, pero majority alam ko ganun Ngayon, ano po ang nangyari? Ngayon, may problema tayo. Tignan nyo po kung paano nila tinutugunan yung problema natin. Problema po ng marami raw Pilipino yung prime water. Kailan nila nilabas yan na nagka-problema yung prime water? Kailan po? Okay. Noong pong panahon na si Camille Villar, ito po yung timeline niya 3 taon na po mahigit ang ating administrasyon. Ika-4th year ngayon ng BBM. Going on 4th year na siya ngayon. Wala kayong ginawa sa prime water? Ibig sabihin, 3 taon walang problema ang prime water. Kailan nila pinaroblema yung prime water? Noong pong inendorso ni Vice President Sara Duterte si Camille Villar. Natatandaan yan? Before election. Binanata na nila. Ayan, nagre-reklamo ang mga mamamayan ng mayroong prime water. Kailan po yung election? May 12? Before po yan. Kasi nung buhat nung inendorso, excuse me po, buhat po ng inendorso ni BP Sara, nagsimula na sila, nagkaroon na po sila ng issue sa prime water. Wala pong problema. Talagang ganun ang buhay. May problema talaga sa prime water. Maraming lugar di ba? Okay yan. Pero, before election pa po yan Tumatakbo na po tayo, mag-iisang buwan na po, mahigit na, magdadalawang buwan na po. Kasi nakaraos na yung June di ba? Nasira, nanalo pa rin si Villar. Ang objective nila doon, siguro, politically, ngayon, ang tanong namin, kung nakita nyo yan, siguro 3 taon kayong tulog. Kaya lang kayo bumanat nung napahiya kayo. Napahiya po ang alyansa dahil malalaglag na si Villar, At walang tulong yung alyansa, malalaglag dahil nasa alyansa,
para sagipin yung kandidatura ni Villar, nagpa-endorso kay Vice President Sara Duterte. Kaya pahiyang-pahiya po yung alyansa. Yan po yan. Ngayon, doon sila bumanat na sa prime water. O, palagay na natin na wala kayong ginawa sa loob. Kasi etong gobyerno na to, ligtas ng ligtas sa sarili. Paano na nga tumutugon? Lagi natin sinasabi, ang pagtugon ng gobyerno sa lahat ng suliranin, isisi sa nagdaang administrasyon. Wala po, may problema po sa tubig ang mga concessionaire, yung mga may problema po sa tubig yung mga may prime water. Yung mamamayan po may problema. Ano po ang tugon ninyo? Dumami ang nakisama sa prime water nung panahon ni Duterte. O so, ano na po, hindi nyo na po malulusutan yan. Lahat po na nangyari, sinisi nyo na ng sinisi kay Duterte. May problema po tayo. Kayo nga nagpaputok niyang problema na yan. Gusto nyo pa nga imbestigahan. Ano po ang ginagawa ninyo para tugunan? Sisi lang sa Duterte ulit. Isisi lang kay Villar kasi si Villar ang DPWH ni Duterte. Tapos na po yan. Hindi nyo na po pwedeng gawin yan. Hanggang sa katapusan ng inyong termino, wala kayong gagawin kundi isisi lang. Oh. Ano po ang solusyon ninyo sa prime water? Yun ang question ng mga tao. Ano ang solusyon? Hindi po yung, nung panahon ni Duterte nagsimula ang problema. Wala bang problema ngayon? Nung panahon lang ba ni Duterte? Hindi na po uubra na kada mayroong problema yung mga Pilipino. Maganda yung ginawa nyo. Inaatake nyo yung prime water. Pero, ibabalik lang namin, wala naman kaming pakailam dyan sa prime water na yan. Hindi naman ako kasosyo niyan. Ano po ang gagawin ninyo kung may problema sa prime water? Wala lang. Isisi lang sa Duterte. Yun yung, ganyan po ang trabaho ng BBM. Pumunta kanina ba? O kahapon. Pumunta sa General Santos. Wala pala kayong peace port. Wala pa. Magtatayo tayo ng mga ika-4 na taon nyo na ngayon. 4th year na kayo in service. Ngayon lang kayo, pangako pa rin. Eto nga, wala silang pangako eh. Anong gagawin ninyo? Bukod sa investigasyon. Investigasyon na naman. Alam na namin yan eh. Papasamain nyo yung mga Villar at yung Villar ay kaibigan ng mga Duterte. Katunayan, yung Villar. Alam ko na po dialogue niyan. Kahit wag na kayo mag-imbestiga. Katunayan ng Villar, naging pinakamayaman na tao nung panahon ni Duterte. Anong gagawin nyo? Anong solusyon? Dahil si Duterte, kinalinga yung Villar. Yumaman ng Villar. Pinakamayaman, naging nakinabang ng gusto sa gobyerno. Ganyan po magiging resulta ng inyong investigasyon. Ang tanong ng mga tao, ano ang gagawin ninyong sa problema? Paano nyo tutugunan? Pustahan tayo. Pustahan tayo mga kapatid. Yan yung kalalabasan yan. Dahil sa pagiging malapit ng mga Villar sa mga Duterte, nagawa nila na yung mga local water districts ay pinaloob nila nakipagkuntsabahan sa prime water at ngayon may problema. Kasalanan ng mga Duterte yan. Diba? At dahil dyan, yumaman ng gusto si Villar. Naging pinakamayaman. Alam ko na yung resulta niyan eh. Dahil yumaman siya, dahil kaibigan niya si Duterte. Ang problema ngayon, may problema tayo. Anong gagawin ninyo? Wala naman kayong ginagawa talaga eh. Sisi lang ng sisi. Ano ang gagawin nyo? Investigasyon? Anong gagawin nyo? Kukunin nyo ba yung yaman ng mga Villar? Pamumudmud nyo sa amin? Iuutos nyo ba na ibabalik? Ibalik sa mga lokal?
Dapat mayroon kayong solusyon. Kasi ganun po ang pamahalaan. Tignan nyo si Yorme. May mga solusyon. Merong mga mga kabataan. Pinapakita lagi sa GMA, sa mga ABS-CBN, nagbabatuan, nagrarayot. Tuwing madaling araw. Ano solusyon ni Yorme? Siyempre, maliit na problema, maliit lang din na solusyon. Wala na pong, bawal na pong lumabas ang mga kabataan. May curfew. Ganun ba? Eto, may problema ka ang prime water. Ayan talaga eh. Ganyan naman talaga yan eh. Hindi po. Tama po yan. Maaari po tama yung sinabi nila. Pero nakita ko na yung script nyo kagad. Hindi pa kayo nagsisimula sa anumang sasabihin nyo. Alam ko na kagad yung script nyo. Yumaman ng mga bilyar ng todo-todo. Naging pinakamayaman. Siyempre, kukwentahin pa nila yan. Naging times 4, naging times 5 ang yaman ng bilyar sa panahon ng panunungkulan ni Duterte. Hindi totoo na si Duterte anti-oligarko. Mga pautot nyo, hindi na po uubra yan. No? Solusyon, hindi pangako. Solusyon, hindi pa photo ops. Solusyon, hindi utang. Utang na naman, utang. 20 pesos na bigas. 10 kukuha ng pondo para makataparan yung 20 pesos. Ay, utang tayo. Ayuda yan. Ayuda po yung 20 pesos na bigas. Huwag po kayong papauto dyan sa mga yan. May 20 pesos na. Ayuda. Uutang na naman. Yan po yan. Napuna ko lang po kung gaano kainit, no, ilang araw. Mainit na mainit hanggang kahapon. Wala na ako nakikita ngayon nagpo-post na nangangantyaw sa mga vlogger na kinasuhan ni Risa Ontiveros. Ang galing, no? Ang galing po nila, no? Talagang todo sila, Todo muna. Kawawa kayo. Nung nakita po nila, teka muna, negative yata. Negative yata, boss, ang dating. Maraming pumapalag. Hindi tayo sumisikat sa ginawa mo na pagrereklamo o pagdedemanda. Ganun ba? Ayan po yung mga problema ng mga tao na panay lang, yung project. Tignan nyo po yung tunay na pinuno. Yung mga Duterte. Kaya popular, kaya popular po o hindi, basta alam nilang tama, gagawin po nila. Ganun po ang pinuno eh. Maaaring hindi nyo pa maintindihan ngayon yung tong ginagawa ko. Pero pag napatupad ko to, makikita nyo yung epekto ng balak kong gawin. Etong mga to, nakatingin po yan, ano nangyari? Sinang-ayunan ba ng mga tao ginagawa natin? Nawala eh. Sa Expo ngayon, wala na akong makita na nangangantyaw na, ano kayo ngayon? Dinemanda ng mga vlogger nyo. Nawala bigla eh. Alam nyo, ang ginawa mo kasi Risa Ontiveros, sa totoo lang, pag yan, no? Yan ay political suicide. Mas nagalit na ngayon sa iyo ang tao. Bakit? Napaka-ipokrita mo eh. Salita ka na salita ng kalayaan sa pamamahayag. Freedom of the press, freedom of the press. Walang kasalanan yung mga vlogger, nag-share lang. Sinasabihan mo na may demanda sila. Ano yung sinabi? Ano yung ginawa nila? Ano yung paninira sa'yo? Natural mag-react sila. Kanino bang testigo yung Michael? Kanino testigo yun si alias Rene? Di ba testigo mo yan? Nung bumaliktad yung testigo mo, natural matutuwa yung mga pro Duterte. Bubulahan pa tayo.
Hindi ko maintindihan to. Ano boy, naniniwala ka na house for sale? Huwag tayo magbulahan, Risa Ontiveros. Matutuwa talaga kami kung may bumaliktad na testigo mo. O shinare. Ano problema kung shinare nila? Kung marunong lang ako mag-share, hindi ko rin i-share. Bakit ka naman i-share yan? Mukha... Hindi ako mahilig mag-share-share. Kaya kailangan ko mag-discuss lang. Mukha ko lang. Mukha ko lang, sapat na sa vlogs ko. Di binanatang katuloy ng lahat. Ikaw naman, no? Biruin mo, meron ka pang anti-criminalization na meron ka pang bill to decriminalize. Ha? Gusto mo pang yung cyber libel at libel ay i-decriminalize. Tapos dinimanda mo yung mga vlogger. Kakaiba ka eh. Alam mo ba? O, ito pa isang kakaiba. Nag-backfire sa kanya yung ginawa niya eh. Alam niyo yun? Nag-backfire sa'yo yung ginawa mo. Pagdidemanda mo sa mga sa vlogger, nag-backfire sa'yo. Muhing-muhi nga kami sa mga ginagawa ng HOR sa mga vlogger eh. Oh. Tapos ikaw, mas worse pa. At least yung mga yun, sa HOR, tignan nyo ha. At least sa HOR, pinatawag yung mga vlogger, pinagpapaliwanag. Papatunayan nila na hindi sila fake news. Papatunayan nila na hindi sila pro-China o ano man yung binibintang sa kanila. May chance yung mga vlogger na magpaliwanag. Nakita nyo naman yung mga mahuhusay na magpaliwanag. Napaliwanag nila. Oh, walang reklamo, walang demanda. Ikaw, hindi mo kinausap yung mga vlogger eh. Demanda agad. Akala mo naman mapapatahimik mo yung mga vlogger. Sanay. Yung mga dinimanda mo, sanay na yun. Yung dinimanda mo, sanay na sila sa demanda. Hindi na sila kakabahan dyan. Ikaw naman, no? Batcher na. Ilang beses na ba? Ito pa, isang kapalpakan nito ni Risa Ontiveros. Basa tayo ng konti, Ito sabi ni Risa Ontiveros. Wala naman kayong solusyon. Ano solusyon nyo sa sa Manila Water? Manila Water. Prime Water. Tanong ko lang po sa mga taga Maynila, wala na ba kayong problema? Tanong ko lang po sa mga taga NCR, wala po ba kayong problema sa Manila Water at saka sa ano ba isa? Manila Water tsaka ano yung isa pa? Dalawa yan, di ba? Pinag-speech nyo tuloy. Nakailang speech tuloy si si Models of Manila. Takbo ka uli, Models of Manila, para may pinagtatawanan si Badong. Maynilad, yun. Maynilad. Hindi po ako tamad mag-research. Makakalimutin na po ang mga may edad. Yan ba naman, research pa po ba ang kailangan dyan? Maynilad tsaka Manila Waters. Alam naman natin lahat yan, Maynilad at Manila Waters. Nakakaligtaan na lang, thunders na di ba? Yayakapin nyo po ang inyong mga pagkukulang. Kasi sobra-sobra naman kayo sa iba di ba? Makakalimutin ka na. Makakalimutin ka na, pero ang gwapo mo pa rin. Hindi katulad ng iba, nanggagamit pa ng ibang pangalan para lang mapansin. Yun po yun Si Amy Marcos ka ba talaga?
utot mo. Ito po ang sinabi. Attorney, sabi ni sabi ito ni hindi, ano po kami, mga viewers ko po, natanggap na nila kung ano ang aking kahinaan. Di ba? Uy, Marcos, huwag ka na. Wala kang gusto mo lang talaga magpangalan ka para papansin ba, papansin. Okay na, napansin na kita. Last mo na yung pansin. Attorney Tonggol is entitled to speak in his own capacity. But with all due respect, he does not reflect the voice of the Senate. Alam mo, Risa Ontiveros, ito po pinupunan niya, no? Tagapagsalita to ng impeachment court, hindi tagapagsalita ng Senate. Impeachment court, magkaiba yon, di ba? Yung Senate, yung lahat ng ginagawa nyo. Impeachment court, doon lang po sa impeachment, siya tagapagsalita. He does not reflect the voice of the Senate. Hindi po niya kinakailangan na i-reflect kung ano ang voice ng lahat ng senador. Ang kinakailangan niya lang po, dahil spokes po siya ng Senate as impeachment court. Okay, tuloy natin. As a deliberately body, the strength of the Senate is in its collective judgment. Based on his statements at a recent press conference, he represents only the position of presiding officer. But he does not represent mine as one of the senator judges. Wala po siyang sinasabing nire-represent kanya. Siya po ay nire-represent niya yung impeachment court. Spokes po siya ng impeachment court. Tama ka naman. Sa actual, spokes siya ng presiding officer. Hindi tugma ang matagal na nilang sinasabi na hindi pwedeng mag-convene at gumalaw ang impeachment court hanggang magsimula ang 20th Congress. Tignan nyo. Hindi raw tugma yun. Ngayon, wala pang 20th Congress. Nakakagalaw ba kayo? Ngunit sa kabilang banda, dinidesisyonan na nila unilaterally ang panuntunan sa impeachment court. Hindi ko alam kung ano yung binabanata mo ba si Chis Escudero? Mali ba si Chis Escudero? Out of respect for the institution, I hope we can be more mindful of process and allow us, senator judges, to decide only when we properly convene. Hindi ko maintindihan kung anong gustong palabasin ni Risa Ontiveros. Yung spokes po ng impeachment court, hindi mo spokes yan. Minority ka eh. Spokes yan ni Chis Escudero para sa iyong kalaman na nagre-represent ng majority. Kung ikaw pala ang majority, di ikaw dapat yung Senate President. Matik po yan. Ang Senate President po, nire-represent niya yung majority ng senador. Risa Ontiveros, no? Hindi... Ang hirap, no? Ako pa magpapaliwanag sa iyo, pangkaraniwang vlogger lang ako. Pag sinabing spokes ka ng impeachment court, nire-represent mo yung majority. Ang nagre-represent sa majority ng mga senador, si Chis Escudero. Kaya nga siya Senate President. Therefore, ang spokes ng impeachment court, parang spokes po yan ng ni Chis Escudero. Kaya lang, hindi siya pwedeng tawaging spokes ni Chis Escudero kasi hindi niya saklaw yung ibang trabaho ni Chis bilang senador. Ang saklaw niya lang, ang tangi pong dapat niyang may concern siya, tagapagsalita siya ng impeachment court lang. Hindi ka nire-represent. Tama naman, hindi ka nire-represent kasi minority ka eh. Kung gusto mo, maglagay ka rin ng sarili mong spokes. Ito po ang spokes ng minority ng mga senador. Pwede. Hindi mo ba naiintindihan nyo? Kumuha ka rin ng sayo. Pag sinabing Senado, in general, majority yung ibig sabihin.
At ang nagre-represent po sa majority, yung Senate President. Kung hindi mo pa alam yan, buti pa ako, alam ko. Ayoko sabihin na butya, mamaya makasama na ako eh. 'Di ba? Isip-isip din. Ang talino mo pa naman.